Kuya Eman. Paano nga ba tayo dapat tumulong sa ating mga magulang sa mga gawaing bahay? Dapat po tumulong magwalis, saka magmap, saka maglinis po ng sariling pinaghigaan po. Tama po. Dapat po. Dapat wag po kalat toys. Eman, lagi kalat toys. Yuya, lagi linis toys kalat. Tama. Dapat, Eman, lagi mong tinutulungan si Kuya Yuan sa paglilinis ng mga laruan mo. Kasi ikaw ang naglalaro niyan, di ba? Opo. O sige, kung wala na kayong mga tanong, manalangin muna tayo bago kami umalis. Yuan, anak, pwedeng i-drop ka muna namin ni Daddy sa school bago namin ihatid si Eman. Mami, gusto kong sumama ihatid si Eman. Aba, mukhang mas excited ka pa kaysa sa amin ah. Siyempre po, first time ni Eman sa school. At Eman, dapat mag-behave ka ha. Iinom ka na maraming tubig. Huwag ka makulit kay teacher. Kakainin mo yung baon mo. At huwag mong i-forget na na magpe-pray ka bago kakain. Tapos, Mas mukhang marami ka pang bilin kay mami mo ha. Mga anak, gising na. Papasok na sa school. Yuan, Eman. Pray muna ha, then fix your bed. Aba, meron na may isang batang pahirap ang gisingin, Yuan. Alam mo na ang gagawin mo. Kailangan ito ng super duper na pampagising. 5, 4, 3, 2, 1. Tikal, 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 tikal. Bangon na, baby. Sige, pray na kayo ha. pray na tayo. Yan, tingnan mo to. Eman, ilang beses pa kitang tuturuan. Hindi yuyuya, ha? Kuya. Sige, sabihin mo ulit. Yoya. Kuya. Kuya. Ayun, very good. Sa susunod, huwag mo kakalimutan yun, ha? Sige, kuya. Yun, very good. Wancho, saan ka ng bakasyon? Nagpagyo kami nila Papa, tapos sinirula ko ni Mama sa basketball. Ikaw, anong ginawa mo na bakasyon? Wancho, nung babalik na rin ako. Pero di masyadong magaling. Tsaka nagbablog na rin ako, Wancho. Yun, tara! Balik tayo sa amin. Gusto mo sunduin kita para makikot tayo? Sige, Wancho. Magpapaalam lang kay Mami. Sige, i-message mo ako kapag pinayagan ka, ha? Sige, Wancho. Uy, pre. Blackmate kita, di ba? Ha? Oo, pre. Kumusta? Gusto mo tumambay? Pakilala kita sa mga tropa. Wah, dami mo nung palang kakilala rin sa school, ha? Ay, oo, pre. Nadami akong tropa dito, eh. 3 years na kasi akong first year. Laka. Seryoso ka, pre? Eh, seryoso, pre. Galing kasi akong HRM, tas nag-IT, tas philo naman. Eh, bakit ganun? Ayaw mo ba yung mga naging course mo? Hindi ko trip, eh. Hindi ko pinapasukan yung pag-boring yung pro. Eh, buti hindi ka nasesar mo na ng mga magulang mo. Wala naman pa kayo sa akin, mga pre. Hindi nga nila alam na pangatlong course ka na, eh. Naka, pre. Tintin mo, ha? Oh, ano, pre? Diyan lang tayo sa tapat. May bilyaran. Tambayan ng mga tropa. Ah, sige. Kaso, 1 hour lang, ha? May klase pa tayo nagpo. Ano ka ba, pre? Minor lang yun. Next week na lang tayo pumasok. Puro lang naman intro ngayon, eh. Tara. Uy, ka ba? Ano, pre? Tara.
Hello, Mi. Hello, Yuan. Nasaan ka na? Pauwi na ako, Mi. May tatapos na ako sa school. Eh, si Eman kanina pa naghihintay. Turuan mo kasing bumiyahe. Ang tanda-tanda na, di pa rin marunong umuwi mag-isa. Di ba purpe malabas mo? Sige na, Mi. Uwi na ako. O siya, sige, bilisan mo na. Mga pre, paano? Bukas na lang ulit ha. Sundin ko muna yung kapatid ko. Sige pre, ingat. Bukas ulit. Okay naman, Yuya. Nakapasa ka ba? Yuan, anak, halika muna mag-usap tayo. Eman, taas ka muna sa kwarto, ha? Sige po, Mami. Bakit, Mi? Ilang gabi ka na kasing sobrang gabi nang umuwi. Saan ka ba nang gagaling? Mi, galing na naman ako sa mga tropa ko, kina Cholo. Cholo? Sinong Cholo yun? Parang di ko yata kilala yun. Pwede ba makilala ko si Cholo na yan? Sige, Mi, kapag isang beses nagsama kami, papuntahin ko na lang sa bahay para makita at makilala niyo rin siya. Saka si Eman, susunduin mo lagi. Alam mo naman ang kalagayan ng kapatid mo. Mi, si Emma naman, hindi ko naman pinapabayaan. Hindi, kasi hindi mo nasundo ng isang araw kundi ipinakiusap ko pa sa kapitbahay natin. Tapos, wala naman tayong katulong. Sana sa ganong paraan makatulong ka sa amin ng daddy mo. Sobrang ring busy ni daddy kaya hindi na namin kayang sunduin pa si Eman. Ako nag-iisa lang ditong gumagawa sa bahay, nag-grocery pa. Wala naman tayong katulong. O sige, Mi, pasensya na kayo ha. Sa susunod, susunduin ko lang na maaga si Eman para naman sabihin na kami makauwi. Sige, sana tuparin mo yung mga sinasabi mo. Sige, Mi. Paano, Mi? Dito na po muna ako. May gagawin lang po ako sa taas. Yuan, saglit, usap tayo. Ano hindi? May tatanong lang ako sa'yo. Balita ko araw-araw ginagabi ka ng uwi. Saan ka ba nanggagaling? Hindi, galing na ako minsan kay na Cholo. Minsan gumagawa kami ng project. Project ha? Sigurado ka ha? Oo, di. Walang problema kung project. Kasi naninibago kami ng mami mo. Kasi dati aga-aga mo umuwi, dinadaanan mo pa yung kapatid mo. Ngayon, naiiwan mo na yung kapatid mo. Wait lang po, di. Parang paras kayo ng tanong ni Mami. Ay, masama ba kami magtanong? Hindi naman, di. Pero, sige na, di. Dito na muna ako. Ay, nako. Usap tayo sa sunod ha. Yuan, anak, ikaw ulit ang susundo mamaya kay Eman, ha? Baka naman paghintayin mo na naman siya ng matagal. Uy, pre! Utol mo ba yun? Ba't ka na magsalita? Yuya! Di, pre, gano'n na talaga yun. O ano, pre? Nag-enjoy ka ba kahapon? Sabi sa'yo, masarap tumambay dun eh. Dami mo pang may kilala. Mga kalokohan mo, Cholo. Pero, pre, ako nga dun, no? Usaya. Turuan mo ako mag-bilyar mamaya, ha? Di pa kasi ako marunong. Saka nakakaya sa mga tropa mo. Ano ka ba, pre? Pul-pul naman maglaro yung mga yun. Kaso, pre, kailangan kong sunduin mamaya yung kapatid ko, eh. Ginabi na kasi ako kahapon, tapos sinermonan pa ako ng magulang ko. Yun, sakto. Sama natin yung kapatid mo. Turuan din natin. Yan! Yan ang sinasabi ko. Kala ko hindi ka napapalik. Pre, kasama ko lang itong utol ko. Boy! Hello? Kumusta? Uy, Eman, text mo na lang si Mami, ha? Sabihin mo, nasa school pa ako. Baka sabihin mo, nasa bilyaran pa tayo. Pero kuya, Bilisan mo na. Baka may problema ka. Sasabihin mo sa amin ng mami mo ha? Wala naman, Dad. Ito kasi si Eman, eh. Kumuwi pa kanina sa kotse. Tuloy, pinagtatawanan tuloy ako ng mga tropa ko. Kaya ano sinagot mo sa tropa mo? Wala. Parang namang abnotong si Eman, eh. Tagal-tagal ko nang pinagsasabihan na ayusin ang pagsasalita. Tingnan mo, hanggang ngayon, ayaw pa rin ayusin. Yuan! Bakit, Mami?
Amin nyo na kasi sarili nyo may problema kay Eman. Ipa-check up nyo kasi. Hindi yung puro kayo, practice lang, practice lang. Tingnan mo, wala nangyayari. Bulol pa din. Saka isipin nyo high school na yan. Ganyan pa rin magsalita. Maigi pa sana kung siyang nabubuli. Pati ako napapakita. Yuan! Yuya, kailan mo ako sasama mag-bike? Ano? Kailan mo ako sasama mag-bike? Kailan kita sasamang mag-bike? Yan lang Eman, hindi mo pa masabi ng tama. Ang tanda-tanda mo na, huwag ka na nga magbata-bataan. Saka Yuwa ng pangalan ko, hindi Yuya. Yuya ka ng Yuya, nakakarindi. Sorry, Yuya. Kuya. Dad, hindi ko na maintindihan. Ano bang nangyayari? Bakit ganun siya? Baka naman confused lang siya o stress sa schooling niya. Nagkukulang ba tayo bilang mga magulang? Di ba, lagi naman natin siyang ginagabayan. Pero bakit ang tigas ng ulo niya? Lagi niyang sinisigaw ng kapatid niya. Napakamaintin ng ulo. Ano ba ang dapat natin gawin? Sige, ako na bahala mag-uusap sa kanya. Mga kapatid, ang freshest introduction natin ay sa Friday po ng umaga. Kaya po ang setup po natin ay ipunin muna natin sila sa Gate 1. Pagkatapos po, itutour natin po sila sa campus at ipunin natin sila muli para po sa harap po ng Rizal Hall. Tayo naman po mga orgs, bibigyan po tayo ng kanya-kanyang table para sa recruitment. Okay po, Kuya Marvs. Bali po mga kapatid, ang napag-usapan po namin ni Kuya Marvin ay tayo po munang mga sophies ang mangunguna dito po sa ating booth. Para po sila Kuya Marvs habang nasa klase pa po. Ayun po, kasi may klase po kami, didiretso po kayo pagkatapos. Sino po kayang pwede po sa inyo? Kuya Marvs, available po ako bukas. Tapos, ako na rin po magpiprint ng mga registration sheets. At ako na rin po magdadala po natin ng iba po nating mga kailangan. Tapos, magdadala na rin po ako ng mga ballpen at stickers na pwede po nating ipamahagi po sa kanila. Eh di, ikaw na rin sa pagkain natin, no? Alam mo, Kuya Marvs, lagi nyo na lang akong binubudol. Ganun talaga, Lala. Ikaw pinakamasipag magdala ng pagkain sa atin, eh. Sige na nga. Taga lang, ano bang gusto nyo? Carbonara o sandwich na lang kaya? Yun, no? Masama pa loob mo sa lagay na yan, ha? O, sige mga kapatid. Mamaya na lang pag-usapan yung foods, ha? Kayo na po muna bahala po sa inyo pong booth at didiretso po kayo after po ng class. Sige po, ingat po kayo pa uwi. Thank you po, Kuya. Thank you po. Thank you po. Ano pre? Huwag na tayo pumasok mamaya. Ano ka ba? Di na nga tayo pumasok kahapon eh. Saka mainit tayo kay Sir. Negative ako pre. Samahan ko pa kapatid ko. Excuse me, you won? Uy, Lala. Teka, ikaw yung kasama ko nun sa PNK, di ba? Ikaw nga pala yung Lala, no? Kaya nga, kamusta ka na? Dito ka na pala naka-enroll, no? Ano, kasali ka ba dito sa CBI? Hindi pa eh. Invite ka namin, ha? Ganun ba? Sige, sige. Parang nag-aalangan ka pa. O, sige na. May pupuntahan lang ako kasi nagmamadali ako. Tumakas lang ako eh. Oh, sige. Ingat Kita ka. kita sunod, ha? Sige. Yuya, bis lang ako mabilis. Huwag ka na pumunta doon. Nakakatamad eh. Pero sabi ni Mami, Hatid na lang kita kalawanso ha. Alis ako yung saglit eh. Text mo na lang ako pag susundin na kita. Pinayagan naman ako ni Mami. O sige, huwag na lang tayo tumuloy. Sige na. Sige na, Yuya. Huwag mo ako susumbong ha. Aray.
masakit. Ano ka ba, Emma? Ang laki ng gasgas, oh. Kailangan natin kaagad mahugasan yan. Dumaan na muna tayo sa bahay para mahugasan yan. At sabihin mo na lang kay Mama na ihatid ka na lang pauwi. Ano, kaya mo mag-bike? Hindi masakit. O sige, teka, tumabi na muna tayo. Tatawagan ko si Mama. Tawagan mo na din kuya mo para sunduin tayo pauwi. Pre, nakakachat ko na si Lala. Bala ko sana ligawan eh. Ano ba yan? Kala ko ba rereto mo sa akin yun? Mukha mo? Tsaka tsura pa lang nun. Mukhang hindi na magpapaliko sa mga loko-loko. Malay mo, bad boy pala trip nun. Ganon daw mga matitinong babae. Nasa loob ang kulong. Gusto mo, pustahan pa tayo. Hindi ganon yun, pre. Tsaka kilala ko na yun, simula bata pa kami. Kaya wag ganon dun, pre. Nililigawan ko lang eh. Doon ka na lang sa ibang chicks mo. Hello po, napatawag ka ka, Jen. Hi Rosa, good evening. Nandito sa amin si Eman. Nahulog sa bike. Ha? Kaya sinundo ko sila ni Wancho. Ibinilin ko si Eman kay Yuan. Hindi ko na alam kung nasa ng bata yon. Naku, walang problema. Don't worry. Konting gasgas lang naman to. Na-treat ko na rin ang sugat niya. Ihahatid ko si Eman sa bahay niyo mamaya. Maraming salamat talaga ka, Jen. Kanina pa akong tawag ng tawag kay Eman. Hindi sumasagot. Si Yuan naman, patay ang cellphone. O sige, pagpapahingahin ko muna sila at pakainin ko ng dinner. Sige, maraming salamat talaga ka, Jen, ha? Yuan, saan ka nang galing? Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo. Chill. Ano na naman problema niyo sa akin? Kanina, bakit ang tinatawagan? Bakit mo iniwan si Eman? Ibinilin ko siya sa'yo, di ba? Seryoso ba, Mi? Ako ba talaga? Ang tanda-tanda na ng anak niyo, bakit sa akin niyo pa rin pinapaalagaan? Muntik na maaksidente yung kapatid mo. Buti galos lang. Seryoso ba? Paano kung may dumating na sasakyan? Paano? At na-aksidente talaga. Seryoso ba talaga? Ako ba talaga lagi? Di ba, ang tanda-tanda ng anak nyo, bakit sa akin yung pinapalagaan? Hindi ba kayong magulang nun? Bakit parang responsibilidad ko? Anak, kung pwede lang namin hatiin ni Daddy ang aming mga katawan, ginawa na namin. Pero hindi eh. Hindi namin pinapako si Emma na sa'yo. Ikaw yung kuya niya. Tinitingala ka niya. Ang gusto lang namin, lagi kayo magkasama. Maging magkakampi kayo. Kasi hindi habang buhay, nandito kami ng daddy nyo. Kayo lang talaga yung maiiwan. Tama na, Mi. Ay, Lala. Oh, Yuan! Finally, nagpakita ka din. Kumusta ka? Pwede mo ba ako samang magmerienda mamaya? Sure. Free ako hanggang 6 p.m. Ikaw, may next class ka pa ba? Wala na. Tapos sa klase ko. Yun, buti naman. Kasi alam mo ba talaga pag Wednesday, sobrang haba ng break time ko. Hindi ko naman sila maaya kasi puro hectic yung schedule nila. Tapos yung ibang classmates ko naman, hindi ko sila masyadong close. Bakit naman di mo sila ka-close? Wala lang. Yung mga boys kasi namin, ano ba yung mahilig sa mga video games. Kaya yun, laging nasa com shop. Tapos yung mga girls naman, laging kasama mga partners nila. Ba't ikaw? Di mo pa kasama boyfriend mo? Huy, ano ka ba? Bawal pa yun, no? Tsaka, actually, di naman talaga bawal kasi kadiwa naman na tayo. Pero alam mo na, nag-aaral pa kaya focus muna tayo dun. Ayos na naman siguro yun, di ba? Na magka-boyfriend ng ganitong edad. Oo naman, pero alam mo naman sa atin, di ba?
iba, mas maganda na kailangan mo na alam mo yun, unahin yung future natin. Wala naman siguro masama ron. Kumbaga inspirasyon, ganun. Naku, kung inspirasyon lang din, napakadami na nun. Eto, nakita mo to, baby thesis ko. Meron pa yung subject ko na economics, tapos yung prof ko pa sa calculus. O diba, hindi pa ba sapat yun? Pero kidding aside, hindi ko pa talaga iniisip yun sa ngayon. Siguro ikaw. Uy, hindi wala pa nga akong girlfriend, no? Oy, ba't ka defensive? Wala pa naman ako sinasabi. Actually, may nagugustuhan nga ako eh. Ang bait niya, ang ganda niya, masarap kausap. Yun lang. Bala ko sanang ligawan, kaso... Teka. Kilala mo yung Cholo, diba? Kaibigan mo yun? Oo. Tropa ko. Bakit? Wala naman. Inad kasi ako nun sa mga social media accounts ko. Nako, dapat di mo na in-accept yun. Puro lang kalokohan laman nun sa page. Nako, na-accept ko na. Tsaka, parang parang yung humor niya parang dark. Oo. Talagang maraming kalokohan yun. Ba't lagi mong sinasamahan? Baka mamaya madala ka nun sa kalokohan. Basta. Iyaan mo na lang yun. Ate Lala? Yes? Ako po to si Eman na naging sakap niyo po sa papagsama ng kabataan. Eman, ikaw na pala yan? Ang laki-laki mo na. Parang huling kita natin 5 years old ka pa lang. Si Wancho po, naalala mo pa? Makakalimutan ko ba yan? Hi, Ate Lala. Kamusta ka na po? Di na namin ikaw nakikita ni Eman. Kasi noon, dun ako nakatira kina Lola, kaya sa ibang lokal kami nun. Simula nung namatay si Lola, bumalik na rin ako dito kay Mami. Sige Ate Lala, alis na din kami. Bye! Teka lang, Eman, di ba kuya mo si Yuan? Oo po, bakit po? Wala naman, kasi sa school ko lang siya madalas nakikita Mabait po ba si Yuan sa school? Oo naman, ba't mo natanong? Kasi parang na po sa akin. Naku, di naman siguro totoo yan. Tsaka gusto mo ba kausapin ko na lang si kuya mo pag nagkita ulit kami? Wag na ate, baka lalong magalit sa akin si Yuya. Baka naman kasi marami ginagawa sa school kaya laging mainit yung ulo. Eman, gawin na natin yung tula para sa activity bukas. Meron na akong gawa kagabi, Wancho. Hala, ang daya mo naman. Patingin nga ako na sa'yo. Ayoko, gumawa ka muna ng sayo. Ang damot mo naman. Sige na. Mamaya na, Wancho. Sige na nga. Pahiram ako ng papel at lapis, ha? Dad, speech fluency disorder. Ano bang klaseng sakit yun? Sino mag-aakala na may ganong klaseng sakit? Paano ba yung dapat natin gawin? Magkano naman yung mauubos sa therapy na yun? Medyo malaking budget. Depende kasi sa magiging progress ni Eman. Hanggang doon tatagal ang gamutan. Laki-laki na kasi nagastos ng mga bata. Ang laki na kanilang tuition. Si Yuan 1%, si Eman per quarter. Paano ba yung dapat natin gawin? Ano kaya kung ilipat na lang natin sila sa public school? Naku, hindi. Kilala naman ni Sir Ed yung speech therapist na gagamot kay Eman. Baka pwedeng makahingi tayo ng discount para hindi na lumipat yung mga bata. Ako yung may kasalanan nito eh. Ako yung nanay, bakit hindi ko binigyan pansin? Akala ko, normal pa. Bakit ba hindi ko ito napagtuon ng pansin? Mami, walang may kasalanan dito. Hindi ito binigay sa atin na hindi natin kakayanin. Magtiwala lang tayo sa Panginoon Diyos. Dapat na magpasalamat pa tayo dahil yung problema kay Emma, may solusyon pa. Sulit talaga, Dad. Nadadaig lang talaga ako ng mga pag-aalala sa ating mga anak eh. Mami, magtakda tayo ng panata. Ilapit natin sa Diyos tong problema ng pamilya natin. Hindi ka manalangin tayo.
Hi friends, this is Eman. Thank you for watching my vlog. Hi guys, this is Wancho and this is Emma. We are best friends and welcome to our vlog po. Please bear with me. I have speech disorder. Thank you for watching our vlog po, and we are doing this vlog to build awareness about Eman's condition. And ngayon po, ipapakita namin ang aming collectible toys. Mayroon po akong speech disorder na stuttering. Di po ako abnormal. May therapist din po ako. Pumupunta po kami doon every weekends. Sana po wag niyong ibuli ang magkagaya namin. Opo, sa totoo lang po, si Eman ay magaling sa madaming bagay at sana po wag niyo po siya ibuli. That's it for now. Thank you guys for watching our video. Uy, Lala. Oh, Yuan. Kumusta? Ayos lang naman. Alam mo, saktong-sakto. Punta ka sa bahay Saturday. May konting handaan. Birthday ko kasi. Uy, nakakaya naman. Ano ba? Andun naman sila Kuya Marv, yung ibang mga taga-CBI. Tsaka, kilala mo naman mga yun, kaya huwag ka na mahiya. Pero di ba, taga-Summerville ka? Oo, ganito na lang. Send ko na lang sa'yo yung pin location. Alam mo ba, for sure, matutuwa si Mami. Kasi, parang PND pa lang nung huli nila tayong nakitang magkasama. Ngayon, tanda-tanda na natin. Sige, punta na lang ako. Pero ano ba, ano bang gusto mong regalo? Ano ka ba? Huwag ka na mag-abala. Pero alam mo, kung ipipilit mo, pwede namang make-up or pwede din yung binili ni Taylor Swift. Pero, grabe. Wala pa nga yata dito sa Pilipinas, no? Ano naman? Baka sa US pa nga lang atang ano yun. Binibiro lang kita, ano ba? Basta pumunta ka, ha? Sige. Yes! Hoy! Kala ko di alis eh. Uy pre, di ka na nagpapakita dito ah. Pinapormahan mo yata si Lala. Hindi pre, hindi ka man chicks yung si Lala. Tsaka kaibigan ko lang yun. Teka pre, birthday kasi ni Lala sa Sabado eh. Ano kayo magandang regalo? Hiyain mo kaya gumimik. Ano ba naman to? Wala ka naman sabing matino eh, no? Biro lang pre. Ano ka ba? Ako pa talaga tatanungin mo sa mga ganyan. Kausap naman to kasama. Bahala ka sa buhay mo. Uy pre! Pre, nasa kanto niyo ako. Patulong na patrobol ako eh. Anong nangyari sa'yo, pre? Palis pa lang ako eh. May sumusunod sa akin. Baka saksakin ako. Tulong, pre! Yuan! Bakit ang dungis mo? Ano na naman bang yung gulong pinasok mo? Wala ka na ba talagang pagpapalag sa sarili mo? Pwede ba, Mi? Huwag niyo ako sermonan. Kaya ko naman gumutin sarili ko eh. Yuan! Kung hindi dumating yung security guard, baka nasaksa ka na. Ano bang gulong yung pinapasok mo? Wala nga! Hayaan niyo na nga ako! Hindi ka namin pwedeng hayaan magtapo yung buhay mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang pagkukulang namin ng dati mo sa'yo? Para mag-rebelde ka ng ganyan. Mami, si Kuya Cholo po yun. Si Cholo na naman. Anak, ilang beses pa namin uulit-ulitin sabihin sa'yo na layuan mo ng tao na yan. Walang magandang idudulot sa'yo yan. Hindi tunay na kaibigan kung sa kapakamakan ka niyan dadalhin. Hindi ba may sinasalihan pa yung fraternity sa school? Hindi mo ba nababalitaan sa TV na kailan lang may namatay na sa hising-hising na yan? Baka mamaya, madala ka pa niya sa ganyang
klase ng pagkakapatiran? Yun lang ang trauma ko sa school, Mi. Kaya pwede ba huwag nga kayong uuwi? Saka hindi ako sumasali ng mga prank na yan. Bakit ako maghaharap na sakit sa katawan? Hindi mo namamalayan, Yuan. Baka isang araw, ikaw na yung mababalitaan ko. Parang hawak mo na sa amin ang daddy mo. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo. Grabe naman, Mi. Ang uwi niyo na talaga. Man, peram nga ng cellphone ko at tatawagan ko yung cholo na yan. Wala bang mga magulang yung bata na yan at puro problema na lang ang dinudulot sa kuya mo? Teka po, Mami. Yuan, you're grounded for the next 7 days. Matuto kang makipag-usap sa amin. Akin ang lahat ng gadgets mo. Hanggat hindi naghihilom yung mga sugat mo, you're not getting out of this house. Oh, yan. Sa inyo na lahat yan. Total, palagi naman kayong tama eh. Kahit na kailan wala akong nagawang matino rito sa pamamahay na to. Oh, Eman. Ready ka na ba para sa Friday? Natatakot po ako, teacher. Bakit naman? Kasi po, baka papagtama ng po ako. Kasi may speech disorder po ako. Hanggang ngayon ba yun pa rin ang inaalala mo? Oo nga man. Kaming mga teachers mo, malaki ang bilib sa iyo. Ikaw na lang ang kulang. Ang tiwala mo sa sarili mo. Pipilitin ko po, teacher. Para di na po mabubulol. Kakaibang talent mo sa poetry writing. Bibihira sa mga kabataan ngayon ang may ganyang talent. Oo nga, Eman. Halos sa practice mo, parang hindi ka na nauutal. Kasi siguro, puso mo na ang nagsasalita. Partida, kami pa lang ni Teacher Ann ang kaharap mo. Paano pa kaya kung may pakita mo sa buong campus yung napaka-unique mong talent, di ba? Pipilitin ko po magpa-practice, teacher. Para di na mabubulol. Tama yan. Palagi mo lang tatandaan yung tinuro namin sa'yo, ha? Itong paperclip. Hawakan mo to. Diyan mo ibunton lahat ng kaba mo. Saka, hanapin mo kami. Pagka nandun ka na, sa unahan kami uupo para hindi ka kakabahan. Thank you po, Teacher Ann and Teacher Edwin. Yuya, alam mo ba kung perform ako sa Friday? Ano naman perform mo? Tala, Yuya. Manonood si na Mami. Sana ikaw din. Seryoso ka, Eman? Paano ka harap dun sa stage eh? Ganyan ka magsalita. Magpapapractice lang naman kami ng mga teachers ko. Tsaka magaling akong magsasalita. Tol! Kilala kita. Angas mo ah. Tol, sensya na. Ayoko nang away. Di tol, yabang-yabang mo nakaraan ah. Yun, bagyang buntot mo. Tol, di talaga ako sali sa gulo. Akala ko may emergency tropa kaya pinuntahan ko. Ikahan mo sinasabi. Tama na po. Ikaw batang angas mo ah. Hindi po. Ito lang umuwi. Maaso batang to ba? Hoy! Eman! Pre, ang ginawa mo? Mr. and Mrs. Villalona, na-treat na po namin ang once na tumigil na rin ang bleeding ng patient. Pasalamat po tayo at walang internal organ at severely damaged. Pero may nakita po kaming clot at pamamaga sa utak niya. Kaya nananatili po siyang unconscious. This is a bit serious kasi kailangan po ng close monitoring sa kanya. Kaya kailangan po natin ilipat ang patient sa mas malabang ospital na may ICU para matutukan ang pag-monitor sa vital signs niya. Gawin niyo po lahat to. Ginagawa na po namin ang lahat, pero tatapatin ko na po ngayon. Malaki po ang pera na kakailangan niyo for this. Kung may health card po kayo, iayos nyo na, pati ang PhilHealth, para makabawas ng konti. Opo.
Patuloy lang tayo humingi ng milagro at maging conscious na siya. Papanata ko na. Nandito lang po kami para bisitahin po si Eman. Ganun pa rin po, hindi pa siya nagigising. Ako, po kayo mag-alala. Kasama niyo po kami ng mga teacher. Nananalangin po para maging maayos po ang kondisyon ni Eman. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kahapon. Hindi po tinatuloy yung performance niya. Eman, unang performance pa naman sana sa maraming tao. Naku, huwag po kayo mag-alala. Marami pa pong chance para po mag-perform si Eman. Kami po mga teacher niya ay maghihintay po para po sa kanya. Maraming salamat po. Teka, gusto niyo pumasok. Samahan mo na po kayo sa akin. Ay po, sige po, kami na lang. Dok, yung patient ko! Eman! 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 Magandang araw po mga mahal naming magulang at mag-aaral. Ngayong araw po ay ating mapapakinggan ang isinulat na tula ni Eman Villaluna na bibigyang pagbigkas ni Gerald Manalo mula sa grade 7. Ating pong palakpakan. Hinawakan mo ang aking mga kamay. Ikaw ang nagsilbing gabay sa madilim kong paglalakbay. Sa pabulol-bulol kong pagsasalita, ikaw ang boses na umaalalay. Palagi kang nariyan, pag-asa may tuwirang mapilay. Sisimulan ko ang pagkilala gamit ang mga pamilyar na salita. Mga salitang pantas na makatang may akda. Naglalaman ito ng pagmamahal sa'yo, aking Yuya. Naaalala ko pa ang mga panahong ako'y bata pa. Mga panahong walang problemang iniisip. Mga panahong kay sarap balik-balikan. Mga panahong nais balikan. Ngunit isa na lamang matamis na alaala ng nakaraan. Salamat sa mga panahong nandyan ka. Kapag ako'y nawawalan na ng pag-asa. Na lagi mong pinapaalala na maganda pa rin ang buhay sa kabila ng mga problema at kabagabagan na nasasagupan natin sa ating paglalakbay. Salamat din sa mga panahong lagi mo kong kinakausap. Maging sa panaginip ko, puro kasiyahan pa rin ang aking nakikita. Ngunit isang araw na pagising ko, tila na bago na ang lahat. Hindi ka na masaya sa pabulol kong pagsasalita. Hindi mo na ako tinatabihan sa pagtulog. Hindi mo na ako tinutulungan sa lahat ng mga pangangailangan ko. Palagi kang galit na para bang may ginawa akong kasalanan. Yuya, sa pagkakataong ito, maaari ko bang malaman ano ang dahilan ng iyong pagdaramdam? Hindi na ikaw yung Yuya na kilala ko. Yung araw na nagbago ka, sana hindi na lamang ako nagising dahil mas gugustuhin kong matulog na lang habang buhay kaysa maglaho lahat ng mga gandang alaala. Pero kahit ganon, mahal na mahal kita, aking Yuya. Kung sakaling subukin ako ng tadhana, lasunin ba ng mundong mandaraya, ipagtabuyan mo man ako lang higit pa sa isa, nananatiling nakaantabay sa pinakamamahal kong Yuya. Siguro ipagpantay ng aking mga paa, do'y masisilayan muli ng mundo. Ang iyong nakangiting labi, kahit buhay ko ay magwakas, basta ikaw lamang ay gumiti. Ayos na ako doon, ganun ako kabuti. Umimlay man ay tatanggapin upang maging maayos ka sa huli. Yuya, ikay natatangi at aking pinakamamahal. Mga bagay na itinuro mo na may magandang aral, mananatil nakatanim at sa puso ko'y nakakintal. Isang malakas na palakpakan po para sa isang natatanging piyesa na isinulat ng isa nating estudyante mula sa grade 7.
Tunay na kahanga-hanga ang talentong ipinamalas ng ating estudyanteng ito sapagkat hindi naging hadlang para sa kanya ang kanyang kondisyon sa pagsasalita. Malungkot man tayo sapagkat hindi siya ang nagbigkas ng sarili niyang tula. Pero maraming salamat sa kanyang kaklase at kaibigan na si Gerald Manalo sa napakagandang pagdideliver ng kanyang tula. Ngayon ay hinihiling po natin na muling palakpakan ang ating natatanging mag-aaral kasama ang kanyang mga magulang. Yes po. I'm currently talking to the microphone. Pwede ko kasi yes? Excuse me, wait lang po. Pinapatawag po kayo ni boss. Meron po tayong kliyente na nag-cancel ng proposal. Punta na daw po kayo, ngayon na daw po. Okay. I'll try to call you back later po. Okay po. Okay, sige. Thank you. Yes, pasok ka. Upo ka dito, Miss Lala. Ano nangyari? Bakit nag-cancel yung client natin, Miss Lala? Ma'am, nakausap na po namin yung head po. Tapos, ma'am, first contract signing na po kasi talaga tayo eh. Anong contract signing? Nag-email sila sa akin, tignan mo. Kina-cancel nila yung proposal mo. Alam mo ba, Lala, na sila yung pinakamakakatulong sa kumpanya natin? Anong ginawa mo? Ma'am, nakausap ko na po sila. Yun po talaga eh. Yung head po nila nakausap po namin. Talaga bang nakausap mo? Alam mo, Lala, sa ginawa mo, malulugi yung kumpanya natin dahil sila yung pinakamalaking makakatulong sa atin. Pwede kitang tanggalin sa trabaho mo. Marami akong staff na pwedeng pumalit sa posisyon mo. Hindi mo ginagawa ng mabuti yung trabaho mo. Pasensya na po, ma'am. Darating yung kliyente ngayon, kausapin mo siya. Dapat mapa-approve mo pa siya dito. Bibigyan kita ng last chance, Miss Lala. Okay? Yes, yes? Andiyan na po yung kliyente. Papapasukin ko na. Okay, sige, papasukin mo na. Hello, Mr. Yuan. Good afternoon. Babe, anong ginagawa niyo dito? Tito Eman! Ano po ginagawa niyo po dito? Ano po? Ma'am, ano po ibig po sabihin po nito? Si Mr. Yuan na magpapaliwanag kung bakit siya nandito. La, pasensya ka na kung sinurpresa kita. Actually, matagal ko na itong pinagplanuhan eh. Pero, pinagpanata ko to. Dumating na yung tamang pagkakataon. Kaya sasamantalayin ko na to. Gusto ko itong makasama sa marami pang panahon ng paghihirap. Sa saya, marami pang pagtatagumpay ng ating pagsasama. Kaya sa pagkakataon to. Will you marry me? Yes, Yuan, I will marry you. Yes. Sa aking paglaki sila'y makapalit.